Magandang tanghali po sa lahat. Ako nga po pala si Jan Joseph Timoyka. Yung mga natutunan ko sa OLPIL, sa Pilipino, sa Kabanata 1, yung retorika. Yung daw po, siya kasi, nagsimula siya sa Asian Grecia noong 40-60 BC po. Si Aristotle, parang naglangkap siya ng kakaibang estilo upang maging mabisa yung pakikipag-operasyon nila sa isa't isa, sa kunyari, parang si Socrates, si Aristotle ay parang siya yung nagkikahit sa mga talumpati, yung magtalumpati sila lahat. Tapos si Socrates ay nag-aaral dahil sa tanyag na kanyang estilyo sa pagbigkas ng magagandang salita. Ano nga ba ang yung kahulugan ng retorika? Ito yung pang-araw-araw na ginagamit natin sa buhay natin, yung pagsasalita. Tapos sa kabanata 2 naman yung retorika at saka gramatika. Yung retorika, ito yung ginagamit natin sa pang-araw-araw na pakikipagsalamuha natin. Tapos yung gramatika naman, ito yung natin, yung ginagamit sa mga speech. Yung gramatika, yung para maging maayos yung pagsulat natin. Tapos sa naman, iba't ibang uri ng tayutay. Yung tayutay naman, ito yung kung sa English figures speech. Yung tayutay, ito yung parang maging mas maganda yung pagpapahayag mo, yung mas nakakaakit, tapos maging makulay yung pagsulat mo, kaya maging mabisa. Tapos yung naman, idioma, ito yung pagpapahayag ng compositional at iba't ibang salita na binubuo ng tumpak na kahulugan. Naman yung discourse po, may isang mahalagang bahagi dito yung pakikipagsalamuhan natin sa iba't ibang tao. Yung kunyari makikipagduelo ka sa pamamagitan ng pagsasalita, yung paglalahad mo. Maraming iba't ibang uri ng paglalahad. May pagbibigay ng kahulugan ng definition, pagtatala, balita, tsaka sanaysay, tsaka suring basa. Yung maraming sakop yung batayan ng isang diskurso, yung mga salaysay, yung sa agreement at sa mga sa kunyari lalaban ka ng presidente, kailangan, di ba, may may tawag doon, may agreemento doon, yung maglalaban-laban, debate tawag, kunyari debate yun. Ayun, bali ayun lang po yung share ko. Maraming salamat po.